Gender roles sa Pilipinas. Alamin natin ang gender roles sa Pilipinas noon at gender roles sa Pilipinas ngayon. Okay. Ano ba ang gender roles sa Pilipinas noon? Sa kasaysayan, ang kababaihan sa Pilipinas noon, maging ito man ay pinakamataas na uri o sa uring timawa, ay pagmamay-ari ng mga lalaki. Patunay nito ang pagkaroon ng mga binukod. So tandaan natin na noon, kahit anong estado ng babae sa Pilipinas ay pagmamay-ari ng mga lalaki. Ibig sabihin, hindi na iba ang mayaman at mahirap na mga babae noon dahil silang lahat ay pagmamay-ari ng mga lalaki. Ano ba itong binukod? So, ang binukod, mga babae na itinatago sa mata ng publiko. Itinuturing silang prinsesa. Hindi sila pinapayagang umapak sa lupa at hindi pinapayagang makita ng kalakihan hanggang sa magdadalaga. So, ang mga binukod noon ay mga babaeng nasa loob lang ng bahay. Binukod sila kasi maliban sa hindi sila pinakita sa publiko, ay talagang yung kanilang kasuotan ay talagang hindi sila makita. No? Siguro mata lang makita tulad ng sa mga Muslim na mga babae. No? So, hindi sila maring umapak ng lupa mula pagsilang hanggang sa sila ay maging isang ganap na dalaga. No? So, at isa pa, yung mga kalalakihan noon ay hindi talaga makita ng mga binukot na mga babae. No? Pero tandaan natin, hindi ito kultura sa buong Pilipinas noon. May mga lugar lang sa Pilipinas na talagang ganito ang kanilang kultura. No? Nang dumating ang mga Espanyol, may tinatawag na Boxer Codex. Ito ay isang talaan na nagsaad din ng kaibahan ng lalaki sa babae o ang estado ng malalaki noon kaysa mga babae. So ayon sa Boxer Codex, ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa. So noon, ang mga lalaki ay pwede silang magkaroon ng maraming asawa batay sa kanilang kakayahang bumuhay. Isa pa, maaaring patayin ng lalaki ang kanyang asang babae sa sandaling makita niya itong may kinakasamang ibang lalaki. Talagang matindi rin ang panahon noon. Ang lalaki pwedeng mag-asawa ng marami, pero ang babae ay hindi. So kung nakita ang babae na may kalawuyo o kabit, so siya ay papatayin ng lalaki. So yan ang rules noon. Isa pa, batay pa din sa Boxer Codex, kung gustong hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, maaari niya itong gawin sa pamamagitan ng pagbawi sa ari-ari ang ibinigay niya. So makita natin no, na talagang hindi pantay yung roles ng lalaki at saka babae. Mas pabor sa lalaki ang mga oportunidad sa buhay noon kaysa sa mga babae. Halimbawa, kung mag-asawa na sila at gustong makipaghiwalay ng lalaking asawa, so lahat ng ari-ari ang kanyang ibinigay, yung tinatawag na dowry, pwede niyang bawiin. So walang matira sa babae. So talagang may paggiling noon sa mga lalaki, no? Unfair sa mga babae noon. So sa gender roles noon, talagang nasa ibaba ang aspeto ng mga babae. Pagtingin ng lipunan sa mga babae noon. Ito pa,
Subalit kung ang babae ang nais na hiwalayan ng kanyang asawa, wala siyang makukuha ng anumang pag-aari. Talagang kawawa ang mga babae noon. Gusto kang makapaghiwalay pero wala kang madala kahit piso. So, ganyan ang kultura noon, ang gender roles noon sa mga babae at lalaki. Ayon kay Dr. Lourdes Lapos, batay sa kanyang aklat, Study of Psychopathology and Filipino Marriages in Crisis, Filipinas are brought up to fear men, and some never escape the feelings of inferiority that upbringing creates. So talagang sa panahon ng Espanyol, talagang ang mga babae ay takot sa mga lalaki. So batay ito kay Dr. Lourdes Lapos, no? So talagang under. Kung gusto ng lalaking makipaghiwalay, walang magawang babae. Kung gusto bawian yung mga ari-arian na binigay ng lalaki sa babae, wala ding magawa ang babae. So talagang ganyan. Talagang may paggiling sa mga lalaki noon. So noon, yan ang gender roles sa Pilipinas. Ayon ito kay Imelda de School noong 2011, na sa loob ng pamilya, ang mga babae ay lumalaking tinitingnan bilang siyang pinagbulan ng kapangyarihan sa pamilya. So, ibig sabihin na yung kapangyarihan ng lalaki, mas tinitingnan na yung babae. Pinagmulan ito. So, talagang makapangyarihan ng lalaki noon. Huh? Hindi ibig sabihin na makapangyarihan ng babae, kundi ang lalaki. Para lang basihan yung babae sa kapangyarihan. Talagang mas makapangyarihan pa rin ng lalaki noon sa lahat ng aspeto sa buhay, sa lahat ng oportunidad sa buhay noon kaysa babae. Dinayon kay Emilina Ragasa Garcia, sumulat ng agdang Position of Women in the Philippines. Makita rito sa pag-aral na limitado pang karapatang taglay ng kababayan sa panahon ng mga Espanyol. Of course, talagang nasa bahay lang sila. Ang mga babae noon ay tinuturuan lang ng simpleng buhay sa simbahan, no? Wala silang karapatang mag-aral sa mga universidad o mga malaking paaralan noon sa Pilipinas. Talagang karamihan noon mag-aral sa mga universidad ay mga lalaki, pero yung mga kababaihan ay nasa bahay lang pinag-aral o kaya turuan ng mga paring swita, no? Then, sa panahon din ng Espanyol, may ibang babae na nagpakita talaga ng tapang. Kanilang ginanap pa rin ang kanilang ibang gender roles, no? Pero ito ay panahon ng pag-aalsa. Halimbawa, si Gabriela Silang, nag-alsa siya upang labanan ng pang-abuso ng mga Espanyol, lalo na yung napaslang kanyang asawang lalaki na si Diego Silang. So, ito ang unang pakipaglaban ng mga babae sa kanilang karapatan at sa kapakanan ng bansa. Ngayon, pagdating ng mga Amerikano na nagdala ng ideya ng kalayaan, karapatan at pagkapantay-pantay sa Pilipinas, dito na masabi nating unti-unti nang nawala yung kultura ng mga Espanyol. Kasi sa panahon ng Amerikano, binigyan na ng pagkakataon ng mga babae na magkapag-aral sa mga paaralan, no? At makapagboto. Okay. Din sa panahon din ng Amerikano, dito nagsimula ang pagpublikong paaralan na bukas para sa kababayan kalagihan, mahirap o mayaman, maraming kababayan ang pag-aral. So talagang sa panahon ng Amerikano ay naging pantay-pantay na ang kababayan at kalalakihan sa pag-aaral, no? Although may marami pang aspeto na yung pinag-aaral ng mga kurso para sa mga lalaki, para sa lalaki lang. Yung sa mga babae, para sa babae lang. Pero hindi tulad ngayon na may kurso na maring kunin ng babae at maring kunin din ng lalaki. Pareho na, pero noon, sa panahon ng Amerikano, mayroon pa rin pagkiling na sa mga lalaki. Kung pag-usapan natin ang kurso na kukunin o yung gusto mong trabaho sa hinaharap. Pero noon, ng mga Pinay ay may karapatan na bumoto. No? Ang isyu ng pagboto ng kababayan sa Pilipinas ay sa pamagitan ng isang special establishmento
na ginanap noong April 30, 1937. So, ito, ang mga babae ay may karapatan ng bumoto sa eleksyon at maging may karapatan na din silang tumakbo bilang mga politiko, no, sa Pilipinas, no. So nagkaroon tayo ng mga babaeng presidente sa Pilipinas tulad ni Corazon Aquino, tulad ni Gloria Macapagal Arroyo, yung vice-presidente natin noon si Leni Robredo. So talagang mayroon ng mga babae na may mataas na posisyon sa Pilipinas. Ngayon, sa kasalukuyan, sa ating modernong panahon, marami ng pagkilos at batas ang isinulong upang mapagkalooban ng pantay na karapatan sa trabaho at lipunan ang mga babae, lalaki at LGBT. So, ngayon, iba na talaga ang gender role sa Pilipinas. Kung ating titingnan, kung noon ang magtrabaho, talagang maghanap buhay, ay ang lalaki lamang, ang babae nasa bahay lamang. Pero ngayon ay baliktad na. Ang babae na ang naghanap buhay, ang lalaki nasa bahay na. Yung tinatawag na house husband. So, mayroon na rin mga trabaho na kayang gawin ng babae na gawain ito ng mga lalaki. Halimbawa, yung tinatawag natin na yung welding. Yung noon talagang ang pag-welding ay panglalaki lamang, pero ngayon mayroon ng mga babae na magaling sa welding, mga babaeng welder, no? Noon ang mga referee sa sports ay talagang puro lalaki, pero ngayon ay mayroon ng mga babae na pwede na maging referee, no? Din umusbong na rin ang tinatawag nating LGBT o lesbian, gay, bisexual, transgender community. So pantay-pantay na talaga ang lipunan ngayon, no, sa tinatawag nating gender roles. Okay, so sana ay may natutunan kayo sa aking video ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, ang Aralpan TV Vlog. Maraming salamat po.